Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Gandang umaga po sa inyong lahat, Magandang umaga po. lalo po sa mga giniginaw. Sa atin po, ang mga tao, isa po sa mga pinakamahirap kumprontahin na realidad ay yung kapag tayo'y nasaktan ng ibang mga tao, lalo na po yung mga malalapit sa atin. Kapag po tayo nasaktan talaga ng sobra, minsan ang hirap makita nung tao na iyon. Madinig lang natin yung pangalan minsan, di ba parang nahihirapan na tayo. O kaya minsan, pag nakakasalubong ninyo, pag nakikita ninyo, parang hindi na siya nagiging tao sa paningin ninyo, di ba? Kung ano-ano na tinatawag ninyo. Naku, ito na naman tong ano na to, di ba? Hindi na naging tao. At ang laging tendency natin, dahil simula nung pumasok ang kasalanan sa atin, pag tayo'y nasaktan, pag tayo ginawa ng mali, gumante. Parang hindi tayo masyasyahan hanggat hindi tayo makakaganti man lang. O hindi natin nakikita naghihirap yung tao na nagbigay sa atin ng ganong sakit, ng ganong paghihirap din. Pero sa atin pong unang pagbasa, nasaksihan natin, hindi laging ganon ang nagiging ending ng mga istorya. Si David, napakaganda na ng pagkakataon. Siguro kung kayo yun, talagang ginrab na ninyo yung opportunity. Nandun na, natutulog si Haring Saul. Pwedeng-pwede niya nang kitilin ang buhay ng taong nagpapahanap sa kanya, ng taong gustong ipapatay siya. Subalit na naig ang paggalang niya sa hinirang na ito ng Diyos. Kinuha na lang niya ang kapiraso ng damit. Yun nga ay bagabag na siya. Pero hindi yun dahil mabait si David. Hindi yun dahil sa personalidad ni David na hindi palagante. Dahil yun sa pagbabad niya sa Diyos. Sa ganang ating sarili lamang, napakahirap hindi gumanti. Napakahirap walang masabing masama sa mga nakasakit sa atin. Pero kung babad tayo sa Diyos, kung lagi natin siyang kausap, kung pati yung galit natin na ihihinga natin sa Diyos, Diyos din ang kikilos sa atin upang malaman natin ang dapat gawin kahit sa mga ganong pagkakataon. Kung paanong mangingitian mo pa rin ng maayos yung taong kagalit mo, nang hindi mo pinaplastik, hindi mo kayang gawin yun ng ikaw lang. Biyaya yun ng Diyos. Kaya ang panawagan, bumabad sa Diyos at ibukas sa Diyos kahit ang mga pinakamasasakit nating damdamin laban sa iba. Sa mabuting balita, nadinig natin ang 12 pangalan ng mga alagad ni Jesus. Kilala sila, hindi lang mga alagad, kundi bilang mga apostol. Sinugo sila para magpagaling, para mangaral, para magpalayas ng demonyo. Pero hindi sila ginagalang, hindi sila pinararangalan dahil lang din sa kanilang mga pangalan. May napakahalagang detalye sa binasang mabuting balita na kailangan nating bigyang diin. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang apostol bago sabihin na sila'y susuguing mangaral, sila'y magpapalayas ng demonyo. Ang unang dahilan bakit sila hinirang, upang maging kasama niya. Yun ang dapat nating hindi malimutan. Kahit ang mga apostol, bago sila mangaral,
bago sila nagpalayas ng demonyo at nagpagaling ng mga may sakit, sumama muna sila kay Jesus. Natuto muna sila kay Jesus. Mahirap magbunga kung wala namang ugat. Wala tayong ibang ugat kundi ang Diyos. Walang tunay na mabuting nagawa ng hindi Diyos ang nagpasimula. Amen.